Breaking news, pinakatinatatakutan umano ng China na missile launcher ng US dineploy na umano sa Pilipinas. Samantala, Pangulong BBM, bistado na ang secret deal ni dating Pangulong Roa Duterte sa China. Ito ang atin tututukan ngayong araw na ito. Saglit lang ito mga kababayan, kaya humanap na ng pwesto. Tara na, umpisahan na natin ito. Trupang Ilonggo, Please subscribe subscribe and like. and share. Ang bagong grounded-based launcher ng US Army ay kanyang susuportahan ng Tomahawk cruise missile ay lumitaw sa unang pagkakataon sa Indo-Pacific, isang deployment sa Northern Philippines para sa military drills. At ayon pa dito, ang mga mid-range capability na kilala rin bilang Typhoon Weapon System ay isang Lockheed Martin na disenyo na kumukuha ng mga naval vertical launch system at binabago ito para sa land-based na mga operasyon. Ang mga launcher na ito ay bumubuo ng isang pangunahing bahagi ng bagong multi-domain task force ng US Army na nilikha upang tugunan ang malawak na hanay ng mga banta na kinaharap umano ng Russia at China. Ang baterya ng Typhoon na binubuo umano ng 4 na launcher ay isang command center at ang mga nauugnay sa logistical vehicle ay itinalaga sa Strategic Fire Battalion Task Force na higit na binubuo ng High Mobility Artillery, Rocket System at Dark Eagle hypersonic na mga battery. At ayon pa dito, nag-deploy umano ang United States ng isang Patriot missile sa Pilipinas para sa unang base bilang bahagi umano unang balikatan exercise ng US Philippines Joint Military Exercise. Ang deployment na ito ay isang Patriot battery sa pamamagitan umano ng lupa at dagat at ng unang amphibious deployment ng isang Patriot. Ang US military ay nagplano na mag-deploy ng mga grounded base intermediate range missile sa Indo-Pacific nitong 2024. Ayon sa isang opisyal ng US, sinasabi rin ang mga opsyon na kinoconsider ay ang land-based version, standard missile at ang Tomahawk cruise missile. Ang mga range ng mga missile ay pinaniniwalaang nasa pagitan umano ng 500 to 2,200 km source. At ayon pa nga sa nakalat nating impormasyon, ang missile na ito umano ang kinakatakutan umano ng bansang China. Kaya galit na galit ito nung makapag-alyado umano si Pangulong Ferdinand Marcos sa US. So ito po mga kababayan, ang pag-deploy nito ng US dito sa bansa natin ay napakalaking tulong ito para sa ating mga tauhang military mga kababayan, dahil malalo pa silang mabihasa sa paggamit ng mga high-tech na missile umano na ginamit umano ng US dito. Pinakamalaking balikatan exercise ng US at Pilipinas at Japan dito sa ating mga teritoryo. Napakalaking tulong din umano ang presensya ng Amerika at Japan dito sa bansa natin, dahil sa ngayon wala na umano mga insidente ang pangharas umano ng mga barko ng China sa ating mga teritoryo, lalo na sa mga mangingisdang Pilipino at sa ating mga Philippine Coast Guard. Takot din umano ang bansang China sa Amerika at sa Japan na kaalyado umano ng bansang Pilipinas. Tama lang umano ang ginagawa ng ating mahal na Pangulo na makikipag-alyado umano sa mga malalaking bansa, dahil sa ngayon ang bansang China ay agresibo na angkinin umano ang ating mga teritoryo, lalo na dyan sa Ayungin Shoal na kanila daw umano yan teritoryo. Subalit, lalong nanindigan ang ating mahal na Pangulo na wala silang karapatan sa ating mga teritoryo, at kung ano man ang agreement umano ni dating Pangulong Roa Duterte ay hindi umano ito susundan ng ating mahal na Pangulo, dahil wala umano itong kasulutan na meron silang agreement. Ang teritoryo ay teritoryo lang ng Pilipinas, hindi teritoryo ng bansang China. Pa nga dito, ang mga sundalo mula sa dalawang bansa ay nag-launch umano ng surface-to-air missile sa kanilang pinakamalaking live fire drills na naglalayon umano sa nayin ang aerial defense at alyansa sa South China Sea. Ang 3rd Marine Littoral Regiment ng US Marine na dumating umano sa Pilipinas ngayong taon para sa taunang balikatan exercise na halos hindi makilala mula noong nakaraang taon. At ayon pa dito, isang unit umano ang ginawa bilang bahagi umano na patuloy ng Force Design 2030 modernization effort ay ginawa upang maisa katuparan ang bagong stand-in force operating concept na ang utos sa maliliit na unit ng US Marine Corps na makikipag-ugnayan sa mga kalyado sa unang island chain na umaabot umano sa mga isla ng East China Sea ng Japan hanggang sa Pilipinas. At ayon pa dito, ang pag-deploy umano ng US Army ng ground-based intermediate range missile sa Indo-Pacific ay may iba't ibang layunin. Ang una umano ay mga grounded-based intermediate range missile ay binubuo umano bilang tugon sa malawak na hanay ng mga banta sa hinarap ng US mula sa China at Russia. Ang mga missile na ito
ay nagbibigay sa US ng kakayahan na magpalipad umano ng mga missile na may saklaw sa pagitan ng 500 at 5,500 kilometro na nagpapapalakas umano ng kanilang kakayahan sa pagdepensa sa rehiyon. Ang pangalawa naman ay pag-imbak umano sa kakayahan at kakulangan sa mga kasunduan sa Intermediate Range Nuclear Force. Noong 2019 ay nag-withdraw umano ang US mula sa treaty na nagbukas umano ng oportunidad para sa kanila na makabuo umano ng mga deploy ground-based missile na may saklaw umano sa pagitan ng 500 to 5,500 kilometers dahil hindi kailanman naging sinatore ang China at treaty na nagkaroon ito ng kakayahan na makabuo ito ng malawak na aray ng mga kakayahan hindi pinahihintulutan ng US na ma-field ang pag-deploy ng mga missile na ito sa Indo-Pacific ay isang hakbang para makounter ang banta nito. Ayon pa dito, ang pag-deploy umano ng missile na ito sa mga teritoryo ng mga kalyado ng US lalo na sa Pilipinas ay nagbibigay umano sa kanila ng kakayahan na mag-react sa mga banta sa seguridad at sa mga mabilis na oras. Gayunpaman, ang pag-use umano ng mga kalyado sa bansa sa mga missile na ito ay hindi pa rin tiyak. At ayon pa dito, ang US ay nagmungkahi na tulungan ang mga Japan na makabuo umano ng isang arsenal ng mga ground-based anti-ship standoff missile capabilities. Ito ay magiging unang hakbang sa isang mga tagal ng termino ng estratiya ng US na hinikayat umano ang Japan na bumili ng mga katulad na missile na may mas mahabang saklaw. Ikaw kababayan, ano ang masasabi mo at makukomento mo dito? At sa iba pang mga balita, binatikos kahapon ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang kampo na kanyang hinalinan sa mga iskyos nito sa pagsisiwalat umano ng mga tuntunin na umano'y secret deal nito sa China sa West Philippine Sea. Sinabi umano ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na makumbinsido siya na mayroon siyang kasunduan sa pagitan umano ng administrasyon ni Duterte at China. Binanggit din niya ang pag-ulit-ulit na pag-angkin ng Beijing sa di umano'y kabiguan ng gobyerno ng Pilipinas na tuparin ang pangako nito sa pinagtatalong ng daluyan ng tubig. Nauna na umanong sinabi ng dating tagapagsalita ni Pangulong Duterte na si Harry Roque na may verbal agreement umano si Duterte sa China na huwag magtayo sa Ayungin Shoal ang mga pasilidad ng Pilipinas sa West Philippine Sea. Kasama umano'y kasunduan ang pagbabawal sa pagpapadala umano ng construction material sa BRP Sierra Madre. Ang grounded na Philippine warship sa Ayungin Shoal ay nagsilbing umanong outpost ng bansa sa lugar. Kinumpirma umano ito na kamakailan ni Duterte na sinabing sumang-ayon si Chinese President Xi Jinping na panatilihin ang status quo sa West Philippine Sea. Subalit ito mga kababayan nagbago noong si Pangulong Ferdinand Marcos na ang naging Pangulo. Dahil ito mga kababayan, hindi sinundan kung anuman ang kasunduan ni Pangulong Duterte at ni Xi Jinping dahil wala itong kasulatan dahil nagiging kawawa umano ang mga mangingisdang Pilipino sa atin mga teritoryo dyan sa West Philippine Sea. Kaya tama lang ang ginawa ng ating mahal na Pangulo kasi dapat tayo ang makikinabang sa ating mga teritoryo dyan sa West Philippine Sea, hindi ang bansang China. Tingnan nyo po mga kababayan, ang ating West Philippine Sea ngayon ay napakarami ng artificial na isla ng China. Yan, unti-unti na ang ating mga teritoryo dyan na sakupin. Kaya dapat lang na manindigan tayo. At ayon naman umano sa kampon ni dating Pangulong Roa Duterte, wala naman daw umanong agreement ang China at si Pangulong Roa Duterte. Subalit sinabi umano ni dating spokesperson Harry Roque na mayroon daw umanong kasunduan ang Pilipinas at ang China. Kaya si isa sa kanila ay nagsisinungaling.